ito yung ginagamit ng Diyos para ma-focus ang aking buhay. Ito ay dumadaloy na sa aking mga dugo. Sa bawat bato ko ng bola, sa bawat palo ko ng baseball bat, gustong gusto ko itong ginagawa. At sa bawat salo ko ng bola sa aking gloves, ang focus ko sa buhay ay lalong lumilinaw. Ako po si Karen. Ako po si Carla. Kami po ay kambal na mahilig mag-baseball. Nagsimula ang baseball ministry sa Baggao noong pandemic. Dahil walang nakaka-ministry during that time, si Pastor Nicolas Guarino ay pinadala niya sa amin yung mga equipments ng baseball na naka-store sa kanyang bahay. I just arrived dito sa apartment ni Pastor Nicolas. Pagdating ko, naka-ready na yung mga ito-donate niya na equipments for baseball. One baseball or two baseballs here, and then like that keeps the shape of the glove. So the way VPG Sports works is we always partner with a local church. If there's no local church, we will not go and do the clinic. Nung dumating yung mga gamit ng baseball galing sa Baguio na binigay ng BP2, dun na nagsimula na turuan kami ni Pastor Benhar ng kung paano maglaro nito. 1, 2, 3, laban! Ikaw, third base, tapos siya second base, tapos stopper ka. Simula, natatakot kaming maglaro ng baseball dahil ang tigas ng bola. Pero nung natutunan na namin laruin ito, nag-e-enjoy na kami sa paglalaro ng baseball. Ano na po yung status? Ilan po yung score? Yan yung team ni Karen kanina, naka 2-0. Ngayon naman yung team naman ni Carlang. Right one! Right two! Out! Nata ko, so ngayon, first out ng team namin, leader. Ano masasabi niyo, sir? Ako'y nagugulat at naa-amaze dahil noon hindi ko nababat, ngayon home run na. Yay! Oy, magbabat si Cesar! Magbabat si Cesar! Ayan! Cesar! Foul! Foul! Out! Out!
Oy, Tim. Yo. Oh. Pagkatapos kong na-train yung mga bata na maglaro ng baseball dun sa church, we decided to teach it to the tribal kids na tinuturuan namin sa suksok, yung mga kalingga. At yun nga, dahan-dahan natutunan nila, at ang ginawa ko ay I started to create teams na per lugar, at nag-start akong ini-start kong magkaroon ng exhibition game. O, baba. Hi, Victoria, niya ako nandito kasuksukan. Happy. So, guys, nandito na ang Team Yellow. After 1 hour, nakarating din kami dito sa suksok. So, ang una namin gagawin, i-orient namin sila. Tapos, pagkatapos nun, konting warm up, tapos game na. Nandito na po tayo sa 10th inning kasi 11 inning pa lahat. So kung hindi po maka-score ng todo ang yellow team, hindi na po sila makakahabol. Dumadami na kami. Actually, may na-organize na ang grupo namin na 3 team ng high school at 3 team ng elementary level. Nung ibinahagi sa amin ng kaibigan ko na si Pastor Benhar yung kanilang ministry about sa baseball, na-curious ako kung ano yun kasi sa Mindanao, sa Mindanao, hindi yung usong laro. Kasi ang laro doon mostly basketball. So, nagkaroon ng pagkakataon na mayroong break for 1 week at nabigyan kami ng pagkakataon na sumama sa kanila sa Tugigaraw. Sabi ni Jesus, sasabihin ko sa iyo yung katotohanan. Sabi ni Jesus kay Nicodemus, sasabihin ko sa iyo yung katotohanan. Unless nga hindi ka maipanganak sa spirito, hindi mo makikita o hindi ka makakapunta sa langit. Si Jesus lang. Siya na lang yung tao o nag-iisang tao na nanggaling sa langit na pumunta dito sa lupa. So therefore, siya lang yung makakapagturo kung paano makapunta sa langit. Nagkaroon ng camp for 1 week at doon ko napansin yung kahalagahan ng baseball.
Kasi pwede pala talaga siyang gamitin para akitin yung mga kabataan sa kanilang spiritual na pamumuhay, at higit sa lahat na tutubo sila o lalago sila at hanggat sa mamunga sila. Sumama ako kasi gusto kong makita kung gaano ba ka-efektibo tong baseball ministry. Nung nandun na kami, nakita ko mismo sa sarili kong mata na marami talagang mga bata na nakikipagsimpatya sa baseball ministry. Nandito po kami sa Tugigaraw, Agaman. We are watching the tournament. Pasil there in the river side. Give your best, guys! Woo! Kung mamamatay man ako, maawa kayo sa kalag ko. Oh! Ano realization mo? Bakit hindi matamaan? At nung natapos yung camp na yun, ay na-notice ng mga schools yung ginagawa namin. At naging advantage namin yung sport na to kasi unang-una, kami lang yung may gamit. Tapos yung mga eskwelahan dito, wala silang gagamit-gamit kasi nga mahal. So, one day, may nag-chat sa akin, isang principal. Sabi niya na baka gusto kong tulungan yung school nila na makaproduce ng mga gamit. So doon, naisip na namin na opportunity to share the gospel. Alam naman nila na pastor kami. So pumunta kami sa school na yun. Nag-orient kami. Orient namin yung mga kailangang gawin. Tinanggap naman nila. So every practice, meron Bible study. On behalf of Asienta International High School family, kaya dito yung MAPE sports coordinators, dadas kami fast kompleto na inebang isudan with the training students, hopefully nga matado na ba. I really salute this batch, kasi napansin mo kanya that it's not only the sports that are trained, it's also that they are also formed as to values na iasagot ka pa mas lalo. Maraming salamat po sa inyo. And you're always Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the world.